Magandang buhay po sa lahat ng mga guro. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng panibagong version ng SF Project 7. Ito po yung Junior High School Edition. So, ibig sabihin po, ito po ay mga gamit ng Junior High School teachers or advisors. Yung last video ko po na inilabas, yun po ay para sa mga Senior High School advisors or teachers. Ngayon naman po, itong sa Junior High School Edition, ay may mga dinagdag po akong mga forms and other templates na para lang po sa Junior High School. So, same lang po yung user interface ng start menu. Meron po itong login, logout, sign up. Meron pong YouTube channel dito na pwede nyo pong panoorin para sa mga tutorials and videos. Then, dinagdag ko rin po dito yung website para ma-check nyo po yung website ng ating shop, ng aming shop, ang Library E-Form Solution. So, check nyo lang po, dyan nyo po mabibili yung mga programs po namin. Then, may FB page din po pag gusto nyo kami i-message. So, tingnan po natin ang dashboard. So, sa dashboard po, ay mapansin ninyo sa input grades, meron na po itong 4. So, from grade 7 hanggang grade 10. Sa data registration ay same lang naman. School forms ay naiba lang yung format pero same lang din na meron dalawa, front and back. Then, report card and mga other features ng program. So, ngayon po ay ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang function ng Junior High School Edition. Simulan po natin sa data registration. Pag click nyo po ng advisor, pipili ko kayo kung anong grade level ang hawak ninyo. Kung sa grade 8 po kayo, so check nyo lang po dito yung guide para malaman nyo po kung ano po yung unahin ninyo. So, i-fill up lang po yung mga information na kailangan dito. So, watch nyo, tingnan nyo rin po yung reminders and warnings. Bawal po talaga dito yung copy-paste dahil kapag nag-copy kayo ng file from other Excel at in-paste nyo dito, may chance po na masira yung program. Kaya, binawal ko rin po dito yung maramihang copy-paste. So, hindi po kayo pwede mag-copy-paste ng maramihan dito sa ating program. After po natin sa data registration, yung subjects naman po ay same lang naman yan from grade 7 to 10. Check nyo lang po yung guide, reminders and warnings. Then sa male and female, so nagdagdag po ako dito ng pag-update ng age based sa LIS na date. Sabihin po dito kahit di na kayo mag-compute ng age ay hindi na kailangan dahil meron po itong automatic compute ng age based ilalagay ninyo birthday. Ngayon po ay siyempre meron po itong date kung hanggang kailan lang ang pwedeng i-compute. So, dito po pwede nyo po yung i-adjust kung anong hanggang kailan lang yung date na pwedeng i-compute. Then, for grade 7 advisor, dito na rin po nakalagay yung PPT passer rating, kung PPT passer siya, and then yung address and yung date. Same din po sa female. Then sa input grades naman, kung grade 8 po yan, click nyo lang po ang grade 8, then ilagay nyo lang po dito yung grades nila per quarter. So quarter 1, 2, 3, and 4, same din po sa iba. Dito po, auto-complete na rin po dito yung sa PAPI grades. So hindi nyo na po kailangan yung i-click dahil once po na nailagyan nyo po yung grades ng Music Arts, PE, and Health ay automatic naman po complete yung MAPE grades dyan by quarter. So after po natin sa input grades, check naman po natin yung itong school forms. So dito po, same function lang din po ng sa senior high school. Select name na lang po ang gagawin dito, wala na po kayong gagawin sa form. Select name na lang, then automatic naman po ay mag-change yan yung grades nila dito. Same din po sa grade 8.
So ang gagawin na lang po dito, pwede nyo i-preview, then print na lang po. And then ang kagandahan po nito ay may save PDF function po ito na pag kinlik mo, make sure lang na kailangan yung folder kung saan nakalagay ang program ay dapat meron nakalagay na PDF folder. Kasi kung wala, let's say tanggalin natin itong PDF na ito. Pag kinlik mo ang PDF ay you need to create a new folder named PDF. So ibig sabihin, para makapag-generate ka ng soft copy ng SF10, kailangan mo munang lagyan ng PDF folder. So kapag naglagay tayo ng PDF folder dyan, automatic tong laman ng PDF na yan ay magkakaroon ng soft copy ng SF10. So click natin sa Save PDF, then check natin na yan, automatic may laman na po yan. Kung gusto nyo lang naman ng soft copy ng PDF soft copy ng ng SF10, pero pwede nyo naman po ito i-direct print kung para mabilisan. Pero kung kailangan nyo ng soft copy, ito naman po ay pwede naman yung save PDF. Same din po sa SF10 back, ganoon din po yan. Then sa report card naman po, click natin. Dito po mapapansin nyo ay mayroong 4 na po dito na icon. Ito ay para sa grade 7 hanggang grade 10. So dapat po dito sa folder kung saan nakalagay si SF Project 7 Junior High School Edition ay dapat meron itong nakalagay na report card dito para mag-generate siya. Pero dapat ang report card ay depende sa gusto ng generator. Sabihin natin grade 7, kailangan meron kang grade 7 report card dito. Ito kasi ang report card dito ay G10. So tingnan natin, kapag kinlik natin ito, merong error dito na kailangan report card G7 daw ang nakalagay. So baguhin natin yan dito, gawin natin grade G7 para mag-run siya. So ito na po, report card G7, mapansin nyo po yan dito, walang laman yan. Ito ay sample lang po na report card po ito, sample lang. So walang laman ito. Sa pag-generate po natin, magkakaroon po ito ng laman na may mga grades na ng student. Click natin ang report card generate for grade 7. So once na click natin, mapansin nyo po ay nag-loading lang siya. Kapag binalikan natin ang folder, mag-generate na po yan ng report card. So gagawin na lang po ni advisor ay hihintayin niya na lang po matapos ang pag-generate ng report card. Then after that ay print na lang po ang gagawin ni advisor. Ganun po kabilis. At syempre, yung accuracy nito ay depende sa pag-encode mo ng grades. Kung mali ang pagka-encode mo ng grades, ay mali din ang labas niya dito. So, one time po kayo mag-encode ng grades. After nyan, generate na lang po ang gagawin. So, hindi na po kayo magka-copy-paste ng report card para mag-print. So, dito po, hintayin nyo na lang po matapos ang pag-generate ng report card din bago po kayo mag-print. Okay na po. Tapos na po mag-generate ng report card. Ang pag-generate ko ng report cards, o yung bilis ng pag-generate ng report cards, ay nakadepende naman po sa laptop ninyo o sa computer ninyo. So kung medyo mabagal po ang computer ninyo, ay medyo matagal din po ang pag-generate. At depende rin po yan sa dami ng estudyante po ninyo. So dito po, tapos na po ang pag-generate. Tingnan na po natin yung laman ng report card.
So, pansin nyo po, nalagyan po yung details po dito. Then, may grades na po na nakalagay. So, ang gagawin na lang po ay i-print nyo na lang po ito. So, ganun po kabilis ang report card generator po natin. Sa ibang program po ay nakadepende pa rin po sila sa Excel. Sa atin po ay mayroon pong integration ng Microsoft Word para yung mga report card po ninyo na naka Microsoft Word po, pwede natin yan i-customize at lagyan ng generator. So after po natin mag-generate at mag-print ng report card, check po na natin yung combination of colors. So dito po, click nyo lang po yung grade level ninyo, automatic naman po yan mag-compute ng general weighted average at kasama na rin po yung remarks kung with honors ba siya, with high, or with highest. So, ito po yung at printable naman po siya. Nakaset po siya ng pang long bond paper. Then, pwede nyo rin po i-check yung summary po ng grades para by quarter, first quarter, second, third, and fourth. Then, pwede nyo rin po ito i-print sa long bond paper. Then, may kasama pa rin po dito yung SF2. So, i-fill up nyo lang po yung mga data po na kailangan dito. Then, click nyo lang po ang select a month at click nyo po yung anong month po gusto nyo lang gawa ng SF2. So, may hide din po, show, and may guide din po ito kung anong gagawin natin. And, meron din po itong add profile picture sa pag-sign up po natin sa program. So, yun po ang mga functions sa ngayon ng SF Project 7 Junior High School Edition. Ang sa Elementary Edition po ay malapit na rin po matapos. So, ongoing po ang pag-develop po ng program para sa Elementary. At ngayong July 29 po, 2024, ang official release po namin ng program. So, pwede nyo po yung i-avail or pwede na po yan kayong mag-advance reserve kasi limited lang po ang program na may release namin for the first batch. 20 programs lang po. So, pwede na po yan kayong mag-advance reserve sa aming interest form na ilalagay ko din po sa link or sa description po. So, yun lamang po at magandang buhay po ulit sa lahat ng mga